nanay. Sino sila? Sofia, pumasok ka sa loob, Aling Lee. Sama mo si Sofia sa loob, nanay. Nanay. Ayos lang. Hindi ko inaasahan na sa munting lalawigang bayani ko ay may kakilala ka pala ni General Andrea. May kakilala ka pala ni General Andrea. Malugod naming tinatanggap si General Andrea. Malugod naming tinatanggap si General Andrea. Malugod naming tinatanggap si General Andrea. Magbantay kayo sa labas. Opo. Estudyante po ninyo si Andrea Bautista. Nagpapaalam po ako, guro. Guro, kamakailan ay hindi mapayapa ang hangganan ng dakilang siya. Gusto ko pong hilingin sa inyo. Ilang taon na akong nagretiro. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang anak ko. Kung kakain ka, welcome ka. Ang iba pa, wala nang usapan. Guro, ako po. Umalis ka na. Simula ngayon, magpapadala araw-araw ng tao para alagaan ang negosyo rito. General, ano po ang pagkakakilanlan ni Ginoong Xiao? Naiintindihan ko. Huwag mo siyang istorbohin. Alagaan mo siya ng palihim. Kayo, simula buraw araw-araw kayong kakain dito. Sir. Sir, halika. Ano yun? Sir, bakit may ipis itong ulam mo? Hindi naman dapat. Mga sir, kung ganoon, papaluto na lang ako ng bago sa kusina para sa inyo. Bigyan ko kayo ng discount ngayon. Kailangan ba namin ang pera mo? Huwag kang bastos. Eto, sir. Ikaw. Tawagin mo siya. Sumama sa amin uminom kung ganoon. Ayos na to. Ayos na. Mga sir, anak ko ay kakabatang pa lang, hindi pa marunong uminom. Kung ganoon, ako na lang ang makikipag-inuman sa inyo. Siya ang gusto ko. Sumama sa amin uminom. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng amo namin? Halika. Halika. Ano yun, ma? Tingnan mo kung handa na ang pagkain ng mga bisita sa mesang iyon. Sabi ko ba umalis na siya? Halika, miss. Samahan mo akong uminom. Hindi ako marunong uminom. Iinom ka, gusto mo man o hindi. Sa ilang milya sa paligid dito. Wala pang taong nakatanggi sa akin. Totoo, ang amo namin siya ang pangalawang anak ng pamilya Bautista. Huwag kang magpakatanga. Kung ganon mga amo ang order ngayon, libre ko na sa inyo ito. May pera ako. Ang gusto ko ay siya ang makikipag-inuman sa akin. Tigil. Subukan ninyong gumalaw. Sino kayo? Ang lakas ninyong makialam sa mga bagay ko. Gumagawa kayo ng gulo dito. Sa tingin ko, kayo ang nagkamali ng lugar. Huwag kayong magulo ah. Ako ay mula sa isang marangal na pamilya ng lungsod ng Bayani. Kami ay mga tauhan ni Ginoong Marco de la Cruz. Wala kaming pakialam kung sino ka. Umalis ka. Walang galang. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Sino ang nangangahas na galawin ang mga tao ko? Dumating na si Ginoong Marco. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na gumalaw sa akin. Walang problema.
Ginoong Marco, sila ito. Hindi nila iginalang ang pamilya Bautista para na silang walang takot sa Diyos. Ang lugar na ito ay pag-aari ng pamilya Bautista. Wala ka bang kilala sa akin, gago? Ang mga tao mo ay gapang-api. Wala na bang batas? Batas. Ako ang batas. Wasakin ninyo para malaman nila ang kahihinatnan ng pagsuway sa pamilya Bautista. Subukan mo. Bilisan ninyo sirain. Tumigil kayo. Gusto ko lang makita kung sino ang batas. Ginang Reyes. Gobernador Garcia, Kilala mo ako? ikaw ang gobernador ng lungsod ng bayani na pinili ng punong general. Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo? Sino ang maglalakas loob na galawin si Ginang Reyes? Papatayin ko sila. Kaya pala wala kang takot dahil kumampi ka kay Ginoong Garcia, 'di ba? Walang galang. Ako ang nakasama ni Ginang Reyes. Lumapit ka. Humingi ka ng tawad kay Ginang Reyes at kay Binibining Reyes. Ginong Marco, Ginang Reyes. pasensya na. Ang mga tauhan ko ay hindi nakakilala sa inyong kamahalan. Humingi kayo ng tawad. Pasensya na, kami ay bulag. Ginang Reyes. Ikaw na ang bahala. Hayaan mo na silang umalis. Hindi na pinansin ni Ginang Reyes ang pagkakamali namin. Ngayon bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Umalis kayo. Maraming salamat, Ginang Reyes. Tara na, umalis na. Ginang Reyes. Okay ka lang ba? Sila lang, hindi nila ako masasaktan. Ginoong Marco, paano mo natitiis ito? Babaeng hamak. Hindi pa tapos ito. Peste pagdating ng kuya ko si Carlos Garcia ay dapat mamatay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kayo pala, ano ang gusto ninyo? Akala ninyong mag-ina, isang maliit na gobernador ay makakapagligtas sa inyo? Amo, tingnan mo, ang lambot. Nangangagat ka, ha? Ano ang gusto ninyo? Ano sa tingin mo? Wala nang kamote noodles o anuman. Tandaan mo ha, pritong baboy at kamote noodles. Tandaan mo ha. Uy, anak! Nanay, hindi na ako malinis. Sofia. Nandito na si Mommy, Sofia. Sofia, nasaan ka? Sofia? Sofia? Sofia Mendoza. Nandito na si nanay. Nandito na si nanay.
Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Okay lang? Sofia, gising ka na pala. Huwag mo akong pakialaman. Huwag kang lalapit. Sofia, nanay ito. Nanay ito. Nanay, Sabihin mo kay nanay. Sino ang gumawa nito? nanay, huwag mo silang hanapin. Mayaman at makapangyarihan sila. Kung sino man. Gagawin ko silang magbayad ng 100 beses. Wala na akong tatay. Hindi ko na kayang mawalan ng nanay. Hindi. Hindi. Sabihin mo kay nanay, sino sila? Hindi natin sila matatalo. Maniwala ka kay nanay. Sabihin mo sa akin kung sino sila. Sabihin mo kay nanay. Huwag kang lumapit. Ma. Sasabihin ko sa'yo, wala ring silbi ang pagtawag kay nanay. Nandito na siya. Lalaruin pa rin siya naming 4. Sabihin mo kay nanay. Wag. Sabihin mo kay nanay. Wag. Napaka-unstable ng pasyente. Pakilabas muna ang mga kamag-anak. Sige. Ginang Reyes. Nalaman ko na. Ginang Reyes. Nahanap na. Si Marco de la Cruz. Yung mga pumunta sa tindahan mo dati na nanggulo. Marco de la Cruz. Saan ang bahay nila? Sa Hilagang Suburb. Ginang Reyes. Ngayon ay ang kapatid na lalaki ni Marco de la Cruz, si Ricardo Bautista, ang nagdiriwang ng kanyang pagiging gobernador general ng Cabecera. Maraming kilalang tao ang pumunta sa kanilang bahay. Bakit hindi humingi ng tulong kay General Ning? Ako na ang bahala. Anong sinabi mo? Ang Ginoong Yunhay ng inyong pamilya ay naitaas bilang gobernador general. Mula ngayon, kailangan ninyo siyang alagaan ng mabuti. Ngayon ay isasama ko kayo para sunduin si Yunhay. Mamaya magpakita ka ng magaling. Oo. Hindi ko alam kung si Gobernador General. Kailan kaya darating? Bakit ka nagmamadali? Darating na agad. Tigel. Marco de la Cruz, lumabas ka at mamatay ka. Marco, lumabas ka, mamamatay ka. Sino ito? Mukhang hindi siya mabuti. Saan galing itong baliw? Ikaw pala. Hindi ka ba dapat nasa bahay at samahan ang anak mo? Anong ginagawa mo rito? 2 bagay lang ang gagawin ko sa pamilya Bautista. Una, papatayin ko kayo. Pangalawa, wawasakin ang pamilya Bautista. Tama ba ang narinig ko? Kahapon naroon si Carlos Garcia, kaya hindi kita nagawang saktan. Ngayon ikaw mismo ang pumunta. Mga tauhan,
Marco, sino itong babae? Tay, isang walang hiyang kusinera. Ako na ang bahala. Palayasin siya. Puta, kung pinainom mo ang anak mong babae noon, edi sana walang problema. Kasalanan mo yan, walang utang na loob. Oo, kasalanan ko. Kung pinatay na lang kita nun, hindi na magkakaproblema ang anak kong babae. Ginawa ko na ang anak mong babae. Ano ang magagawa mo sa akin? Sige, laban. Mga walang silbi, lumayas kayo. Ngayon ay mahalagang araw para sa pamilya Bautista. Pinapayuhan kitang huwag kang gumawa ng gulo. Gusto mong maging tagapasan ng sisi? Babalik na ang kuya ko. Kung mangkahas kang galawin ako, papatayin kita at wala kang mapaglibingan. Hindi mo na siya mahihintay. Hindi mo na siya mahihintay. Sige, atake. Babaeng mabaho, hindi kita palalampasin. Huwag kang magmadali. Susunod ka na. Ay! Ang paghihirap ng anak ko. Babayaran ninyo ako ng 100 ulit. Ikaw na. Ikaw na. Huwag kayong tumingin lang, tumulong naman kayo. Dinala ko ba kayo rito para panoorin lang na inaapi ang anak ko? Anong silbi ng pagtawag ko sa inyo? Babaeng bastos, ginalaw mo ang pangalawang ginoo ng pamilya Bautista. Kalaban mo ang 4 na angkan. Marami kaming kalaban mo. Isipin mo ng mabuti. Wala kayong kwenta. Kahit sino pa ang dumating, hindi siya maililigtas. Sandali lang, ang panganay kong anak na si Ricardo Bautista. Siya ang punong general ng Kabisera, ang gobernador general na itinalaga ng hari. Gagalawin mo ba kami? Ngayon, kahit sino ang dumating, hindi siya maililigtas. Kahit sino ang dumating ngayon, hindi siya maliligtas. Ako ang nagsabi. Ininsulto mo ang aking anak na babae. Dapat kang mamatay. Anak. Tumigil kayo lahat. Tumigil kayo lahat. Yunhay. Siya, sinasabi niyang sisirain ang pamilya Bautista. Opo, Gobernador General. Siya yon. Kuya, saklolo! Tulungan mo ako. Ikaw, huwag mong galawin ang aking kapatid. Papatayin kita at wala kang matitirang bahagi. Inaapi mo ang mga inosenteng tao. Gumagawa ka ng masama. Dapat kang mamatay. Ginawa ko. Ano ni? Anak ko. Baliw ka, patay ka ngayon. Ikaw. Gobernador General. Natalo sa isang suntok. Ikaw hindi ka panipaniwala. Yunhay, okay ka lang? Sino ka ba talaga? Sino ka para magtanong sa akin? Hanap kamatayan, tao! Patayin sa lugar. Barilin. Tigil.
Ginang Reyes. Ginang Reyes. Tingnan natin kung ngayon sino ang mangahas na galawin si Sofia. Carlos Garcia, ngayon nandito ang kapatid ko, hindi kita takot. Gobernador Garcia, ako si General Ning, itinalagang Gobernador General ng Cabecera, Saranggo. Mas mataas ako sa iyo. Tingnan natin kung paano mo ako mapipigilan ngayon. Kailangan mong ipaghiganti ako, kapatid. Maghanda! Sunog! Sino ang maglalakas loob? Punong General pagpupugay kay General Ning. Tigil. Punong General. General lang. Si General Andrea. Pagpupugay, General Andrea. Ito ang general na tagapag-ingat ng estado at ang general na tagapagtanggol. General Andrea. Itong babaeng ito, gumulo siya sa aming pamilya Bautista. Ako po'y nasa inyong panig. Ito ay malinaw na hindi kayo nirerespeto. Punong General si Yunhai ay tapat sa inyo, kailangan ninyo kaming ipagtanggol. Punong General ng Daxia, Andrea Bautista Pagpupugay, Guro. Anong nangyayari? Ito. Ano? Ang pagkatao mong Gobernador General ng Bantay ibinigay ko sa iyo at nangahas kang mag-wild sa harap ng aking guro. Gobernador General. Sarili ko itong usapin. Aayusin ko sa sarili ko. Kuya, anong gagawin mo? Kuya. Kuya. Peste, sino ang nagsabi sa iyo na mang-istorbo kay Ginang Reyes? Kuya, ikaw. Gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang pamilya Bautista. Ginang Reyes, General Ning, bigyan nyo kami ng isang pagkakataon. Alam naming mali kami, hindi na uulit mula ngayon. Sino pa? Ang nanggulo kay Ginang Reyes? General Ning. At sila. Carlos Garcia, ayon sa batas, ano ang dapat gawin sa kanila? Pagkakastrat. Kuya, iligtas mo ako, ayokong maging eunuch, kuya. Ginang Reyes, alam ko mali ako. Patawarin mo ako. Alam ko mali ako. Ang mga bata lamang ang pinapatawad sa pag-amin, ang mga matatanda kapag nagkamali. Dapat parusahan. Kunin siya. Huwag, ayoko. Ayoko, bitawan mo ako. Huwag. Lakad mabilis. Kukumpiskahin ang pamilya Bautista. Lahat ng ari-arian ng pamilya Bautista ay ipadala sa frontlines bilang mga supply ng digmaan. Lahat ng miyembro ng pamilya Bautista ay ipapadala sa frontlines ng hangganan. Pasensya na, anak. Ginang Reyes.
Nawawala si Ginang Reyes. Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Nasaan siya? Hindi ko alam. Guro, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang mahanap si Sofia Mendoza. Ginang Reyes. Tingnan mo. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, huwag kang tumulong kay Andrea Bautista. Kung hindi, hintayin mo na lang ang bangkay niya. Pinakialaman nila siguro. Sino? Guro, ganito po kasi. Kamakailan may gulo sa hangganan ng Daksha. Ang mga kriminal ay nagtitipon sa hangganan. Laganap ang pangangalakal ng tao at organo. Ang mga ahenteng pinadala natin lahat ay hindi na bumalik. Sa totoo lang, pumunta ako para hilingin sa inyo na tumulong. Upang sila ay harapin. Malamang alam nila na pumunta ako sa inyo. Ayaw nilang tumulong kayo. Gagawin ko silang magbayad. Ang mga kriminal ay hindi makakapasok sa teritoryo ng Daksha. Maliban kung Espiya. tiyak na may espiyang tumutulong sa kanila. Kapag nahanap natin ang organisasyon ng espiya, mahahanap natin si Sofia Mendoza. Hanapin? Hanapin ninyo? Pares ng dos. Pares ng Joker, gusto mo ba? Ang mahina mo naman. Ang Hapon ay gumastos ng 10 bilyon para ipakidnap kita. Hindi ko alam kung ano ang espesyal sa'yo pero nagkakahalaga ka ng ganitong kalaking pera. Sino ka? Paano ko naman sasabihin sa'yo yan? Hindi ka titigilan ng nanay ko. Pagdating mo sa akin, kahit ang hari ng langit, hindi ka mahahanap. Umalis ka. Kuya, dumating ka. Narinig ko na tumanggap ka ng 10 bilyon mula sa Hapon at dinukot ang isang babae. Oo, siya yun. Siya na yan. Ewan ko kung ano ang espesyal sa kanya. Bakit siya nagkakahalaga ng napakaraming pera? May tae ba sa utak mo? Wala ka bang utak bago ka humuli? Ano? Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung bakit siya nagkakahalaga ng 1 bilyon? Ngayon ang lungsod ng bayani ay hinalughog na ang bawat sulok. Buong mundo ay naghahanap sa kanya. Ako, ginagawa ko lang ang sinabi ng mga taga-silangan. Sino siya? Ang ina ng babaeng ito ay si Sofia Reyes. Sino si Sofia Reyes? Siya ang guro ni Punong General Andrea Bautista ng dakilang siya. Lahat ng kakayahan ni Andrea Bautista ay itinuro sa kanya. Ano? Sofia Reyes. Walang nakakaalam na bumalik siya. Sabi-sabi sa mundo ng mga mandirigma siya ay hindi tumatanda. Dati, siya lang ang pumatay sa isang buong espesyal na puwersa ng kalaban. Alam mo ba kung ano ang ginamit niya? Isang high heels lang ang ginamit niya. Isang high heels lang. Puta, pati ang anak niya ay pinangahas mong kidnapin? Gusto mo bang mamatay? Inutusan ako ng mga taga-silangan na gawin ito. Hindi ko nga alam kung sino siya. Puta! Mamamatay tayo dahil sa bobo mong ito. Halika, halika, halika. Kuya, dahil din kasi marami ang binigay ng mga Hapon. Maraming pera. May buhay ka bang gagamitin yan? Hindi ko talaga alam na ganito siya. Hinrapan nating palakihin ang organisasyon dahil sa paghuhuli mo ng kung sino-sino, mawawasak tayo. Kuya, ako, ano nagagawin natin ngayon? Pakawalan ninyo ako. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi rin ako mahahanap ng nanay ko rito. Uy, kuya, may punto siya. Baka pakawalan na natin siya. Tangina mo, bobo ka ba? Kapag pinakawalan natin siya, mas mabilis tayong mamatay. Hindi. Kapag pinakawalan ninyo ako, pangako ko, hindi kayo gagalawin ng nanay ko. Pangako mo yan, sumumpa ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, puro tayo nasa utak mo, naniniwala ka sa sinabi niya. Bakit naman kami maniniwala sa bata kang to? Sige, tapusin na natin to. Tigilan na at burahin ang lahat. Kung gagawin, tapusin na ng tuluyan. Itago ang bangkay.
Maniwala kayo sa akin. Sumusumpa ako. Hindi ko hahayaang maghiganti ang nanay ko sa inyo. Patayin siya. Oo. Tumahimik ka. Kung gusto mong may sisihin nanay mo, siya yon. Binabantaan niya tayo. Tigil. Anong problema? Gusto ng mga Hapon na makita siyang buhay. Bakit? Kung mamatay itong babae, mga sinumpang Hapon, natatakot din sila na maghiganti si Sofia Reyes. Kaya tayo pinapasok sa gulo na ito. Anong gagawin natin, kuya? Ayokong mamatay ako. Hindi talaga pwedeng patayin. Ikulong. Tumayo. Magpadala pa ng maraming tao para bantayan. Ang dalawang babaeng ito ay mayaman o may mataas na katayuan. Kung makatakas sila, lahat tayo mamamatay. Huwag kang mag-alala, kuya. Walang makakahanap sa lugar na ito. Pumasok. Ang pagkain na ito ay hindi pwedeng kainin. Salamat. Hindi ako nagkukulang. Ang usapin sa hangganan, hindi mo ba kayang ayusin? Guro Sofia, kaya kong mamuno sa mga sundalo at makipaglaban, pero ang ganitong kriminal na organisasyon, hindi talaga ako pwedeng makisali. Naiintindihan ko. Nagpadala kami ilang dosenang nangungunang espiya, lahat sila ay hindi na bumalik. Kaya, kailangan kong lumapit sa'yo. Tutulungan kita sa iyong problema. Totoo ba, Guro? Pagkatapos ko lang ayusin ang tungkol sa anak ko, sasama ako sa'yo. Sige. Ginang Reyes. Ginang Reyes. Natuntun ko na. Sabihin mo. Ang kumidnap sa Binibini ay isang espiya organisasyon na tinatawag na Itim na Kamay. Itim na kamay? Ang nakatatandang kapatid na si Victor Cruz ang pinuno at ang nakababatang si Daniel Santos ang leader. Nasaan sila? Sinasabi na ang kanilang punong tanggapan ay nasa lungsod ng Ulap, pero napakatago nito. Hindi ito alam ng mga tagalabas. Wala akong nahanap. Oo nga, kahit hindi natin natuntun ang kanilang punong tanggapan, nalaman natin ang kinaroroonan ni Daniel Santos. Madalas siyang pumupunta sa isang club sa lungsod ng Ulap. Pupunta ako sa lungsod ng Ulap. Sandali lang, Guro. Pupunta ako sa lungsod ng Ulap. Sandali lang, Guro. Ang mga kriminal sa hangganan ay nagkakagulo na naman. Kailangan kong bumalik. Hindi kita masasamahan sa lungsod ng Ulap. Ito ang selyo ng general. Kapag nakita mo ito, para mo na akong nakita. Guro, gamit ito sa lungsod ng Ulap, makakaiwas ka sa ilang problema. Salamat sa pag-aalala. Ginang Reyes. Ang card na ito ay may 500 milyon. Pwedeng gamitin kung may emergency. Tara na. Kuya, dumating na ang tao. May asawa ka na ba? Oo, may asawa na. May asawa na pala. Gusto ko yan, Ginoo. Umiinom lang ako ng alak. Ay, ano ba ang saya sa pag-inom lang? 200,000. Hubad. Yo. Apat na 400,000. Tatanggalin ko na. Layas, sinong nagsabing tumitingin ako sa'yo? 60,000. $80,000 na. Tatanggalin ko na. Ganyan dapat. Lahat ay may presyo at ikaw ay nagkakahalaga ng 80,000.
Paglingkuran mo ako ng mabuti at iyo ang lahat ng ito. Ha 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 ha. Tanggalin mo. Sino ka? Tatanungin kita, may babaeng kinidnap ka ba? Marami akong kinidnap na babae. Sino ang tinutukoy mo? Si Sofia Mendoza. Ikaw, sino ka ba? Reyes. Sofia. You. Ano, ikaw? Ikaw si Sofia Reyes. Alam mo na darating ako. Sino si Sofia Reyes? Kapag nagalit si Sofia Reyes, papasok ang hukbo ng siya. Hindi sapat ang daang buhay natin para mamatay. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Ibalik mo ang anak ko. Papatayin kita ng mabilis at walang sakit. Ikaw kayo dalawa, atakehin siya, patayin siya. Sino ang putang nagkakagulo sa teritoryo ko? Sino ang nagkakagulo sa lugar ko? Masamang babae ka. Ikaw ang gumagawa ng gulo dito, no? Alam mo ba kung sino si Kuya Daniel? Gagalawin mo siya? Ay! Ikaw ang magtatanggol sa kanya. Kuya Daniel, wala yan. Sa lugar ko, walang makakagalaw sa'yo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka. Masamang babae. Sa teritoryo ko, bibigyan mo ako ng pagkakataon? Kuya Daniel, gawin mo siya. Ikaw ang lumaban kung gusto mo. Kuya Daniel, ikaw, anong nangyari? Hindi ito ang ugali mo. Sige. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw. Sino ka? Umalis ka. Kuya Daniel, pupunta ako para humingi ng tulong. Ikaw ang humarap. Hoy, ikaw! Sabihin mo. Anong sasabihin? Kung sasaktan mo ako, hintayin mong mahanap ang bangkay ng anak mo. Nasaan ang anak ko? Kung mamatay ako, isasama ko siya sa kamatayan. Binabantaan mo ako, Ang mga espiya ay dapat mamatay. Naglakas loob kang kidnapin ang anak ko. Hintayin mo lang na patayin kita. Hahanapin ko ang bawat sulok ng lungsod ng ulap. Mahahanap ko pa rin si Sofia Mendoza. Yung mga babae, bukas dadalhin na sila palabas ng bayan, hindi mo sila mahahanap. Saan dadalhin? Hindi ko sasabihin sa'yo. Tingnan natin kung gaano kakatigas. Anong gagawin mo? Bibilang ako ng isa, lalaglag ko ang isa mong ngipin. Hanggang sa magsabi ka. Sasabihin ko. Saan? Saan? Sa warehouse sa labas. Dalhin mo ako.
ang isinumbong mo? Sabihin mo. Gobernador Lopez, ito ang babaeng walang hiya, nagkakagulo dito at sinaktan si Kuya Daniel. Dapat mo kaming tulungan. Sino ang tama, sino ang mali? Aalamin ko kung sino ang may sala, Daniel Santos. Hindi ba't palagi kang mayabang, ngayon ay may nagdisiplina sa'yo? Ikaw, pumasok ng walang pahintulot at nagdulot ng gulo, nanakit ng walang dahilan. Mali rin. Sumama kayo sa akin. Ikaw ang gobernador ng lungsod ng Ulap? Sino ka? Selyo ng general. Sumaludo sa punong general. Sumaludo sa punong general. Sumaludo sa punong general. Ano po ang pangalan ninyo? Sofia Reyes. Kayo po ba ang guro ni General Ning, Guro Sofia? Pagbati, Guro Sofia. Pagbati, Guro Sofia. Alam mo ba kung sino siya? Ang pangalan niya ay Daniel Santos. May kapatid siyang lalaki. Ang pangalan ay Victor Cruz. Nagbukas silang dalawa ng minahan. Si Daniel Santos ay mayabang at palaaway. Ang kapatid naman ay mahinahon at tahimik. Ang minahan ay takip lang nila. Sila ay mga espiya. Ikaw ay isang espiya. Ikaw, hayop ka. Ang galing mong magtago ah. Dalhin mo ako sa bodega sa labas ng bayan. Opo. Malapit ka kay Daniel Santos. Isasara ang tindahan na ito. Sasama ka sa investigasyon. Pares. Bomba. Kuya Daniel. Sino ka? Pakawalan mo si Kuya Daniel. Nasaan si Sofia Mendoza? Nasa loob. Umalis ka. Umalis ka. Daniel. Niloko mo ako. Gusto mo pang hanapin ng anak mo. Panaginin mo yan, papatayin ko siya. Puta, walang kwenta. Buti nga namatay. Nasaan si Sofia? Patayin mo na ako. Hindi ko sasabihin sa'yo. Huling beses ko na itong itatanong sa'yo. Nasaan si Sofia? Nasa loob. Nandito na si nanay. Naghirap ka. Nanay, Hindi kita naprotektahan, pasensya na.
Pasensya na. Ihahatid kita pa uwi. Uuwi na tayo. Dahan-dahan lang. Pinayagan ba kitang umalis? Hinahanap-hanap kita. Nagdala ako ng eksperto. Ngayon ay para patayin ka. Sinabi ko dapat mamatay ang mga espiya. Sige. Sino ang maglakas loob? Ikaw. Hamak na taksil, sumuko ka na. Pinapayuhan ko kayong huwag nang lumaban ng walang saysay. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Wala na tayong atrasan. Kuya, laban na tayo sa kanila. Tara na, tara na. Dakpin. Opo, opo. Aba, Huwag gumalaw. Huwag gumalaw. Patayin nyo na kami. Napakadali para sa inyo ang mamatay. Dalhin pabalik at mahigpit na siya sa atin. Opo. Alam na nila na ang anak mo ang iyong kahinaan. Sa tingin mo ba titigil sila dyan? Anong ibig mong sabihin? Ang espiritu ng demonyong hari na may iisang sungay nasa iyong anak. Dalhin mo ako pabalik. Sofia Mendoza, wala ka bang nararamdaman? Mommy, anong sinabi niya? Anong nasa akin? Wala talaga. Maraming salamat Guro Sofia sa iyong tulong. Kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon, iuulat ko kaagad sa iyo. Maari mo bang ihatid ang dalawang babaeng ito pa uwi? Susunod po. Sige, sumunod kayo sa akin. Sandali lang. Sofia Mendoza, ang tatay ko ay may impluensya sa Yuncheng. Pwede ba kitang tulungan na makauwi? Salamat sa iyong kabaitan pero hindi na kailangan. Sige, ingat. Mommy, akala ko hindi na kita makikita. Gutom na ako. Tara, dadaling kita ni Mami sa masarap na pagkain. Dahan-dahan lang kumain. Huwag mabulunan. Mahal, nahirapan ka. Okay lang. Alam ko naman na hahanapin ako ni Mommy. Kainin mo na. Bibilhan kita ng bagong damit, anak. Sige. Mahal, dahan-dahan lang kumain. Mommy, tapos na akong kumain. Pumili ka lang ng gusto mo. Piliin mo kung ano ang gusto mo. Dito na tayo. Mukhang maganda naman. Hindi maayos ang pananamit. Hindi namin kayo mapapagsilbihan. Bumubukas kayo ng negosyo pero namimili kayo ng customer? Kaya niyo bang bilhin? Nay, tara, lumipat na lang tayo sa iba. Dito na lang. Sige. Walang dahilan para tumanggi sa negosyong pumapasok sa pinto. Pero ang mga damit namin ay nagkakahalaga ng 10,000 pataas bawat isa. Kaya ba ninyong bilhin? Kailanman kaya naming bilhin kahit gaano kamahal. Ay. Magsuot ng shoe cover para hindi madumihan ang sahig namin. Nay, tara, isang damit dito. Katumbas ng ilang buwan namin kita. Sinta, basta gusto mo, bibilhin ni Mami para sa'yo. Bakit ka nananakit?
Sino ba naman ang nagsabi sa'yo na maliitiin ng tao? Umalis ka dito! Lumayas ka! Umalis ka dito! Sinong nagkakagulo sa tindahan ko? Ginoo, pinalo kami ng 2 hampas lupa na to. Nanakit? Ikaw? Ang nanakit sa akin. Ang sakit! Hindi kami nanakit. Siya ang nagpaalis sa amin. Eh bakit kayo nandito? Namimili ng damit. Ano pa ba? Hahaha, pasensya na. Ang mga paninda namin ay mamahalin. Madalas may mga customer na sumisira ng damit at hindi bumibili. Sana maintindihan nyo. Sinong nagsabing hindi kami bibili? 2 pulubi, kaya ba ninyong bilhin yan? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Bakit mo pinalalayas ang customer? Nako. Sige, 2 binibini. Tuloy po kayo. Pero, may sasabihin akong totoo. Ang mga damit dito ay mahal. Kung masira, kailangan bayaran. Wala kang dapat ipag-alala. Tingin lang kayo, piliin mo yung gusto mo. Mommy. Ang ganda. Gusto mo ba? Oo. Tara. 70,000 lahat. Card o cash? Card. Anong problema? Ano? Walang pera? Walang pera at walang card eh. Nagmamadali akong lumabas na iwan ko kung Wala talagang pera. Hubarin ninyo ang damit niya. subukan mo nga. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo. Bastos kang dukha, nanampal ka pa. Bumili ng damit pero hindi nagbayad at nanakit pa. Tikman mo ang aking galit. Tigil. Tigil? Miss Liu, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ninyo alam kung paano kayo mamamatay. Ito ang aking tagapagligtas, dudurugin niya kayo, mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Ikaw pala. Ako nga. Lumapit kayo sa akin, humingi kayo ng tawad sa kanya. Hindi pa ba kayo lalapit? Kailangan ko pa bang kumilos? Sino ka? Bakit ako makikinig sa'yo? Bulag ka ba? Ito si Miss Liu, ang kalahati ng lungsod ng Ulap ay pag-aari ng pamilya Liu Pati. Ang mall na ito ay ginawa para kay Miss Liu. Humihingi ka ng tawad, dali. Ikaw ang pinakamayaman sa lungsod ng Ulap, ang anak ng pamilya Liu. Pasensya na, Miss Liu. Mali ako, hindi kita nakilala, mababa ang tingin ko sa'yo. Lumayas ka? Itong mall ay pag-aari ng pamilya ko. Pumili ka ng kahit ano na gusto mo. Hindi na, nakabili na ako ng damit. Kung wala si tita, baka wala na akong buhay ngayon. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang mall na ito, ano? Hindi na talaga, hindi na. Kung ganoon, itong damit na suot mo ay regalo ko sa iyo. Huwag mo akong tanggihan. Naalala mo ba? Yung biskwit mo ang nagligtas sa buhay ko. Ito. Sinisibak kayong lahat, umalis kayo agad. Huwag ko na kayong makita. Miss Liu, may mga magulang at anak akong umaasa sa akin. Lahat sila umaasa sa akin. Pasensya na, Miss Liu, mawa kayo sa amin. Hindi pa ba kayo aalis? Kung gusto ninyo, magstay pa kayo ng ilang araw sa lungsod ng Ulap. Isasama ko kayo at mag-e-enjoy tayo. Mama, pwede ba? Siyempre. Ciao. Anak, malnutrisyon ang pasyente, na-stress ang isip niya, hayaan siyang magpahinga ng maayos.
bulati ng kulam. Ang hari ng mga multo ng Dujiaokui ay nasa anak mo. Ginang Reyes. May nagkulam sa anak ko? Ano? Ang taong nagkulam sa anak ko, maaaring kontrolin ang anak ko sa pamamagitan ng kulam. Ang uri ng kulam na ito ay nakikita lamang sa silangan. Kailan ito nangyari? Noong dinakip nila ang anak ko, doon nila ginawa. Gusto nilang pigilan ako, tulungan si Andrea Bautista. Sa loob ng 7 araw kung walang lunas, mamamatay ang anak ko sa matinding sakit. Mga hayop. Ginang Reyes, ano ang kailangan mong gawin ko? Kailangan kong pumunta sa malayong lugar samantala ikaw na ang mag-alaga kay Sofia Mendoza. Ginang Reyes, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng mga tao para bantayan si Binibini araw at gabi. Kung mawala ng kahit isang buhok ang anak kong babae, haharapin mo ako na bitbit ang iyong ulo. Magpadala agad ng tao sa ospital. Putang ina, hindi ako naniniwala na hindi ka lalabas. Paglabas mo, papatayin kita. Pakiusap, wag mong buksan ang pinto, hinahabol nila ako. Iligtas mo ako. Ako, nasugatan ako. Tingnan mo, wala silang alam sa pag-aalaga sa babae. Pagkatapos maglagay ng gamot, umalis ka na agad. Salamat. Ang sakit kung gusto mo. Ikaw na lang ang maglagay sa akin. Ang binti ko rin ay nasugatan. Babae rin ako, mali yata ang nilalandi mo. Sino nagsabing bawal ang babae na magustuhan ng babae? Ang ganda mo ate, mahirap hindi maakit. Gusto mo ang babae? Oo. Ate, ang ganda mo. Ang ganda mo rin. Ate, bakit mo ako iniiwasan? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sino ka ba talaga? Ano sa tingin mo? Mula nang pumasok ka sa pinto, nakaramdam ako ng mabahong amoy ng pagpapalit anyo. Talaga namang Guro Sofia. Talaga namang si Guro Sofia. Isang maliit na disguise lang, gustong lumapit sa akin. Isa na lang at nakuha ko na sana. Sino ang nagpadala sa iyo? Kung hindi ka nakikialam, ikaw at ang iyong anak ay hindi mamamatay. Ang gustong pumigil sa akin na tulungan si Andrea Bautista ay ang puwersa ng silangan. Ang naglagay ng sumpa sa aking anak ay kayo rin. Kung gusto mong iligtas ang buhay ng iyong anak, kailangan muna ang iyong buhay bilang kapalit. Dahil alam mo na ako nun pa, bakit mo pa ako pinalusot? May kasabihan sa Daxia na gamitin ang plano ng kalaban laban sa kanya. Narinig mo na ba? Gusto mong mamatay? Hindi ganun kadali. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lakad, may gamit ka ba? Ano ang sitwasyon na ngayon?
Ang mga kriminal ay aktibo pa rin sa hangganan, ginugulo ang kapayapaan ng hangganan. Maraming bayan at nayon ang nilooban na nila. Ayon sa impormasyon, bukas ay darating ang isa pang grupo ng mga kriminal na magtitipon. Ilang tao? Mga 10 tao. Lahat sila ay mga taong handang mamatay. Kung nandito lang siguro, siya ang kikilos, ang pinakaangkop. Narinig ko na may naghahanap sa akin. Maestra. Hindi naman ako nahuli. Maestra, tapos na po ba ang inyong gawain? Kayo po ba? Sa mga puwersa ng silangan na inyong nilalabanan, may angka ng liwanag ba? Oo, mayroon. Paano ninyo nalaman? Ang angka ng liwanag ay isa sa mga dalubhasa sa kulam sa silangan. Nilagyan nila ng kulam ang aking anak. Sa loob ng 7 araw, kung walang lunas, ang aking anak ay... Hayop! Gusto nilang gamitin ang buhay ng anak ko para pigilan akong tulungan kayo. Nakakasuka. Ang pinuno ng puwersa ng silangan ngayon ay si Ramon Villanueva. 10 taon na siyang lumalawak. Ang taong ito ay masama, tuso at palihim. Ramon Villanueva. Maestra, kayo po ay kakilala? Noong unang misyon ko, pinatawad ko siya. Hindi ko akalaing magbabalik pa siya. Ngayon po, sa tulong ninyo, tiyak na mahuhuli natin siya. Patayin si Ramon Villanueva at magwawakas ang puwersa ng silangan. Sino po ang magandang babaeng ito? Lalaki siya? Ang magandang babaeng ito ay... Ang disgrasya ng silangan lalaki pala siya ipinadala ni Ramon Villanueva para patayin ako. Wala pang tao sa mundo ang makapatay sa aking guro. Naghahanap ng kamatayan. Nabigo ako. Patayin mo ako, bahala ka. Patayin ka? Sobrang mura na yan, dalubhasa sa pagbibihis ng iba't ibang kasarian. Ang mga kapatid ko ay hindi pa nakakakita. Maya-maya, ipapakita natin sa kanila. Ikaw, pwede mo akong patayin pero huwag mo akong insultuhin. Balita ko ang mga taga-silangan ay pervert. Pagkatapos kastrahin ng lalaki, pinalaki bilang babae. Sinasanay na maging profesional na mamamatay tao pero... ganito pala. Tae ka. Sino ang kinastrat? Hindi ako kinastrat, lalaki ako. Dalhin siya. At pilitin siyang sabihin ang kinaroroonan ni Ramon Villanueva. Huwag kang umasa, hindi ako magsasalita. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Guro, bukas may grupo ng mga kriminal na makikipagkita kay Ramon Villanueva. Magandang pagkakataon upang silang lahat ay hulihin. Bahala na ako. Ang utang ng aking anak na babae. Sisingilin ko sila isa-isa. Kumusta na ang mga bagay? Ngayon wala pa ring balita tungkol kay Jasmine Reyes. Walang balita. Masamang balita yan. Tiyak na nabigo. Okay lang kahit bigo. Ang anak ni Sofia Reyes, nakulam ko na ang anak niya. Mabuti. Napakalakas niya. Dati, kung hindi ko sinamantala ang kanyang awa, ako ay naging isang demonyo sa ilalim ng lupa. Buntis na ang asawa ko. Babae, nakikiusap ako sa iyo. Ang anak ko ay hindi dapat isilang ng walang ama. Oo nga, naranasan ko na rin kung gaano siya kadelikado. Sa amin, mga silanganin siya ay laging walang awa, para siyang demonyo. Ang hari ng mga espiya ng Daksya, hindi siya basta-basta. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, may hawak tayo sa kanyang anak. Kung susuportahan niya si Andrea Bautista, papatayin ko siya. Ang plano mo, kumusta na ang pag-usad? Ang mga babae sa mga kalapit na baryo ay nakuha na ng mga kasamahan. Ibenta sa ibang bansa. Kikita tayo ng malaki. Nandito na. Buksan mo na at tingnan ano ba yung mga yan.
Ayos? Bakit may dagdag? Maganda ang kalidad ng batch na ito. Oh, maganda nga. Buksan mo rin ito para sa akin. Mga Ginoo, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw? Ikaw? Sofia Reyes, bakit ikaw? Bakit na? Hindi ako type mo. Ano pang hinihintay mo? Sige, lusob. Mga walang kwenta, umalis kayo. Ako. Binalaan kita, huwag kang lalapit. Binalaan kitang huwag kang lumapit. Ikaw? Naglagay ka ng sumpa sa anak ko. Nagutos ka ng pagpatay sa akin. Kayo, 2 asong hapon, naglakas loob kayong magulo sa hangganan ng ating dakilang siya, panggagahasa at pagnanakaw. Ngayon araw ng inyong kamatayan, Ikaw lang mag-isa, masyado mo naman kaming minamaliit mga tao. Lusob! Sofia Reyes, kung gagalaw ka, tigang na ang anak mo. ibigay mo ang antidote para mabilis ang katapusan mo. Nandito ang antidote. Kung gagalaw ka, babasagin ko ito. Sige. Hindi ako gagalaw. Sofia Reyes, ang anak mo pala ang kahinaan mo. Ramon Villanueva, tumigil ka. Ramon Villanueva? Ang buhay na inutang mo noon ay ako ang nagbigay sa'yo. Ngayon kukunin ko na ito. Sofia Reyes, hindi ka ba nagretiro? Bakit hindi ka tumutupad sa salita? Ganyan talaga ang babae. Ikaw? Sa hangganan ng aking bansa, nang gugulo ka, walang masamang hindi mo ginagawa. Babayaran mo ang iyong mga kasalanan. Sandali lang. Hindi kita matatalo, pero may sasabihin ako. Magsanib tayo. Kumita ng malaki. Malaking pera. Ikaw din may ganyang naisip. Sabihin mo nga. Yung mga nahuli natin, yung matatanda, ibebenta sa ibang bansa. 1,000,000 bawat isa. Yung mga bata, gagawin nating kasangkapan. Gagawa ng droga at magdadala para sa atin. Walang makakaalam. Sige, magpatuloy ka. Alam mo, itong taong ito pag nahati na magkano kaya ang halaga? Magkano? 5,000,000. Yung mga bata mas mahalaga. Sila? Mga buhay na tao yan. Masakit din ang buhay nila. Sumusunod sila sa akin, kumakain ng masarap, maganda ang damit, maganda ang tirahan, karapat-dapat ang kanilang kamatayan. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko? Ilang beses ka dapat mamatay para magbayad ng kasalanan? Naliwanagan na ako, kahit mamatay ka ng 100 beses, hindi sapat. Huwag. Lahat ng perang kinita ko, ibibigay ko sa'yo. Ikaw at ang iyong anak na babae, mamuhay ng mayaman sa ibang bansa. Ang pera mo gamitin mo na lang sa impyerno. Ikaw, babaeng walang hiya. Nakikipagtulungan ako sa iyo dahil iginagalang kita. Huwag mong sayangin ang paggalang. Sa tingin mo ba, matatakot ako sa baril? Hindi ka natatakot sa baril pero natatakot ka sa bala sa loob nito.
Sa labas ng 3 hakbang, mabilis ang baril sa loob ng 3 hakbang. Mabilis ang aking karayom, maniniwala ka ba kaya kitang patayin kahit nakapikit ang mga mata? Hanggang kamatayan matigas ang iyong dila. Hindi sapat ang pagputol-putol sa iyo. Ang aking anak na babae ay kasintanda ng iyong anak, hindi siya mabubuhay ng walang ama. Sa pagkakataong ito, Hindi na ako maloloko. Anak, inumin mo na ang gamot. Isuka mo lang at gagaling ka. Pag nasuka mo, mawawala na ang sakit mo. Totoo ba? Totoo. Binabati kita, Binibini. Si Sofia para sa'yo ay dumanas ng napakaraming hirap. Nanay. Hindi ka naiiwan ni nanay. Hindi kulang. Kumusta? Guro, nang mamatay sina Ramon at Isabel, ang mga ilegal na elemento mula sa silangan ay nagkawatak-watak. Ang hangganan ay muling naging payapa. Mabis,